Bueno, magandang hapon o mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid. Mag-live muna tayo. Ating bigyan pansin ang pagpaliwanag sa isa sa mga aral ng SDA patungkol po sa kaluluwa o kalag. Dahil malapit na tayo mag-celebrar ng All Saints Day at All Souls Day. Yung darating na November 1 at November 2. So, isasabigan natin pansin at ating i-correct ang maling aral. Actually, hindi yun aral ng mga SDA. Kinokopya lang nila. Aral yun yung mga Judaism o Judeo at kinokopya lang ng mga SDA. Yung ang katawan at ang kaluluwa ay isa lang. Ay hindi yun ang aral yun ng mga Judaism. Dahil yung mga SDA mahilig sa pangungopia ng doktrina. Pati yung ituturing nga karumal-dumal ng pagkain, yung ceremonial law, sa Judaism yun na religion, kinokopya ng SDA. Yung araw ng Sabat, kinokopya ng SDA. Kahit kung basahin natin Exodo, Kapitulo 20, versikulo hanggang 2, na yung mga Israelita na naalipin sa Egypto at ipinalabas mula sa Egypto, sa araw na yaon. Pero kinokopya rin ng SDA. Ngunit dito tayo sa kanilang turo na ang kaluluwa at ang katawan ay isa lang kung makapasa ba yun sa Biblia. Dahil yung SDA ay Bible alone diba? Kung hindi ba yun, kung mag-contradict o sumasalungat sa Biblia, yung naturang aral. So, ating malaman na may aral pala ang SDA na sumasalungat kung ano ang mabasa sa Biblia. So, ating malaman. Ating parap yun pero kahit pa sumasalungat, pag yun na ang brainwash sa kanilang pastor, maliban na lang yung mga SDA na open-minded. Diba? So, bago tayo magsimula, mangin muna tayo ng intercession sa ating mahal na ina. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in meribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non et in hora mortis nostrae. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. So once again, magandang araw, hapon, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo sa sulog ng mundo, sulok ng mundo, lang especially po sa ating mga kapatid na mga OFWs. So sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. At maraming salamat. Inanahan po kayo na patuloy na magpalos bigay ng star sa ating kahit mahiya po tayo humingi, pero sana para sa ating Facebook page, sa ating Reels, saka of course sa ating YouTube channel. Pero medyo discouraged na po ko sa aking YouTube dahil nawala yung monetization dahil hindi nakarating hindi ko nakapollow up ng AdSense, pag-request ng AdSense hanggang ngayon. So, focus muna ako sa Facebook page at sa Reels dahil ang cellphone lang po ang gamit ko. So, sa ngayon, cellphone lang po. So, maraming salamat, may star na. Kasi hindi ko kung sino ang hindi matatak ang pangalan. Nasa nila lang. Ating Alan Bunaw, Falan, sorry. Rather, Falan Bunaw. Maraming salamat, brother. So, sana sa lahat na magbigay ng suporta kahit na ang pagbigay ng star o kaya pag-follow sa ating Facebook page, especially po lalo na pag-subscribe po sa ating YouTube channel.
So ang Panginoon na lang ang bahala sa inyo. Yun lang ang hinihingi ko kahit mahiya po ako. Dahil yun ang weakness ko, mahiya po ako humingi ng pabor kahit na pag so yun ang weakness ko, mga kapatid. So itong live natin, hindi lang yun para sa mga kapwa natin Katoliko, mga inosente, pati yung mga SDA na naloko. Membro ng SDA nga hanggang ngayon naloko sa maring aral ng SDA. So, bakit maling aral? Dahil kahit sa dictionary, sumasalungat na yan, hindi na yung papasa sa definition sa dictionary patungkol sa definition about soul. Ngunit ating gamitin ang kanilang sariling aklat na nag-define patungkol po. Isa sa ginamit nila yung Genesis 2:7 sa King James Version. Pero itong aklat ating gamitin, gamit po tayo ng eyeglass dahil medyo malabo. Ito na aklat ang Alpha and Omega ng SDA. Favorito ko yun na aklat dahil matatamaan sila sa Bisaya, pamaunay sila ni ilang libro. Ating basahin soul sa page 363. Soul in Hebrew nepes, Greek psyche. Sa ito pa sa Greek, ibig sabihin sa Greek, psyche refers to the individual as a conscious, feeling, thinking, and acting whole. Ang definition na sa soul is individual as a conscious. So may kalula po kayo, di conscious po kayo. May feeling po kayo. Pag conscious kayo, buhay kayo, natural. May feeling po kayo. Thinking, natural. At acting whole. When God in the beginning created man and blew the spirit of life into his nostrils, the Bible states that man became a living soul. Take note, kung basahin natin Genesis sa King James Version, Genesis 2:7, na tapos na hiningahan ng Diyos ang dalawang butas ng ilong, noo, pango, nostril, sa English. The Bible states that man became a living soul. So ating basahin ang Genesis 2:7. Ayun hindi pa yun at pala ang ibig sabihin sa King James Version. But it also means that when a man's vital functions come to an end and death, pag ang tao wala ng function dahil patay na, pag mamatay wala ng function, hindi na kumikibo. The living soul ceases to exist. Sa ito pa mawala. And the soul dies. So ang kaluluwa ay mamatay. Yun ang ayon sa Ezekiel 18:19. Pero kung basahin natin, yung mga kaluluwa ng mga makasalanan ay mamamatay. Ibig sabihin yung mga kaluluwa ng hindi makasalanan ay hindi mamamatay. Ang Ezekiel 18:19 hanggang 20, yun ang tinatawag na spiritual death. Kahit pa buhay pang katawan mo, naginhawa pa ng duha kalingog lungag sa ilong nimo, pero patay. Yun ang sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 6, ang taong palaging gumawa ng kasalanan, patay na kahit buhay pa. So, kung i-literal natin, medyo malilito pa tayo. Patay na, ngunit buhay pa. Patay ng kaluluwa, spiritual death, dahil sa mortal sin, ngunit ang katawan ay buhay pa. So, masalungat na yun sa turo ng SDA, ang katawan at yung kung ganon,
wala pang SDA na nakapunta sa langit, nandyan, kahit si Ellen Gulwet, nandun pa sa libingan. Diba? Maghihintay pa yun sa second coming of Jesus para sa general judgment. So, pero ate mo nang basahin, halos patuloy nating basahin ang explanation nila, ha? That is thus a state of total unconsciousness. Totoo naman yun, yung sa physical, ha? And which both physical, mental, and spiritual activity has its, hindi mo, ayon sa Ecclesiastes 9:10, that idea, the idea that the soul could have a conscious existence apart from the body. Yun pala. Ang kaluluwa pala ni apart pala from the body. Akala ko apart from the body. That the soul is immortal. So, that the soul is immortal is completely alien to the Bible teaching. Tinatawag pa nilang completely alien to the Bible teaching. Ibig sabihin, alien, wala sa Biblia. Attention mga SDA, pwede kayo mo interact, ha? Kung para sa inyo, alien yung nagturo na ang kaluluwa, ang soul ay immortal, ay hindi mamatay. Para sa kanila, alien yun, wala sa Biblia. George Francis Akaak, bro, asa mabasa sa Biblia ang bad words. Mamaya na lang ating sagutin. Joshua Francis Akaak, amen. So, mamaya bro, ha, ating sagutin. Yung siguro, yung pagmumura, yun ang ibig sabihin sa ating kapatid. So, sabi dito, the soul is an individual. Pag sabi dito silang definition, kung ang kaluluwa ay immortal, hindi mamatay, is completely alien to the Bible teaching. So, completely, wala sa Biblia. Alien. The soul is an undivided, active, conscious union of mind and body. Sige. So, una natin ang pag-reconcile yung Genesis 2:7 na kung ating basahin pabalik, when God in the beginning created man and blew the spirit of life into his nostrils, the Bible states that man became a living soul. Take note mga SDA, hindi yun nagsabi diyan, the man became a living soul. Hindi yun nagsabi na the body naging living soul. The body became living soul. Hindi. The man became the living soul. Mali na. Kahit pa sa Bisaya, dahil yung aking Bible dito ng King James is Bisaya. Pero sa English, the man became, ating balikan. The man became a living soul. Ibig sabihin, ang tao naging buhay na kaluluwa. Hindi mabasa dyan, the body became a living soul. Para tama sila na ang katawan at ang kaluluwa ay iisa lang. Pag mamatay ang katawan, patay ang kaluluwa. Ano po ba ang man? Speaking of person o man, ayon sa turo ni San Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, hindi na lang na basahin. Kung atin lang basahin. 1 Thessalonians, dito tayo sa Tagalog na lang. Saan ba yung Tagalog nating Bible dito? Ano po ba ang turo ni San Pablo? Pag speaking of person o man, isa lang bang parte? Katawan lang ba? Hindi. Kung ating basahin ang
aral ni San Pablo. So masalungat na yon sa aral ni San Pablo ang sabi nila completely alien in the Bible. Sabi niya. O ating basahin ang sabi ni San Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5. Dito man tayo sa 2 Thessalonians. Sa muna tayo. First, 2 Thessalonica. Sa una muna tayo. Colossians. Bakit walang diretso ito ng 2 Thessalonica? Dito tayo sa 5:23 sa Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 hanggang 26. 5:23. Pagkabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na bukal ng kapayapaan. Ingatan nawa niyang ganap at walang dungis ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan. Speaking of man, person o tao, hindi lang katawan. Pabanilin, kailangang babanilin natin ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. So speaking of man or person, nagkumpos ng espiritu, kaluluwa at katawan. Kung sabi niya, ating balikan, the man became a living soul. Hindi yon the body became a living soul. Parang tama ang SDA na ang katawan at ang kaluluwa isa lang. Dito tayo sa lumang tipan. Atin na lang ni-screenshot ang sa English na Bible. Sandali lang. Ito. Kung alien ba? Kung alien ba? Kung alien ba na ang kaluluwa ay hindi mamamatay? Kung ang nagturo na ang kaluluwa ay immortal, kung ang katawan at ang kaluluwa ay isa lang, alien, sabi nila alien. Wala sa Biblia, pero ating basahin. Ito. Unahin natin ang Genesis 35:18 King James Version. Take note kung tama ba ang SDA na alien, completely alien sa Biblia kung nagturo tayo na ang kaluluwa at ang katawan ay iba. Para sila ang kaluluwa at ang katawan ay isa lang. Ating basahin. King James Version, o nyo sabihin, hindi, pero yun ang problema ng mga SDA. Kay wala tayong narinig na mga SDA pag speaking of kaluluwa, hindi na sila magbasa sa ibang talata. Yun lang Genesis 2:7. Pero kung tingnan natin ang Genesis 35:18 sa King James Version, ating basahin. And it came to pass, as her soul was in departing, for she died. Sino ang namatay po? Si Raquel. Saan ang kaluluwa ni Raquel? Humiwalay sa kanyang katawan. Dahil siya po ay namatay. King James Version yun, Genesis 35:18, that she called his name Benoni, but his father called him Benjamin. So, panahon na namatay si Raquel, ang kanyang kaluluwa ay humiwalay sa kanyang katawan. Sabi ng SDA sa kanyang aklat, pag ang nagturo ng kaluluwa at ang katawan ay iba, completely alien na Bible. Pero, isa pa, na malaking mali, yun ang dahilan na yung mga SDA nangungopya lang, pero tayo narinig na ang SDA, ang pinaka-favorite nilang tema is patungkol lang sa araw ng Sabat at yung pagkain.
1 Kings chapter 17 verses 20 to 23. Ating basahin, King James Version pa rin. And the Lord heard the voice of Elijah. Dahil ang bata po ay namatay at nagnanalangin si Prophet Elijah o Elias sa Diyos, kang Yahweh o kang Jehovah, na pabalikin ang kaluluwa ng bata sa kanyang katawan. Ating basahin ha. At dininig ng Diyos ang dasal o panalangin ni Propeta Elias. Ang katawan ng bata nandyan sa harap ni Elias. Ngunit ang dasal ni Elias, panalangin kang Jehovah na pabalikin ang kaluluwa. O kang kaluluwa o kang katawan, isa lang. Yung katawan, yun ang kaluluwa. Bakit? Nagdasal pa si Elias na pabalikin ang kaluluwa. Ha? SDA. Magising kayo. Di ba? Oh. Yun, kawawa naman yung loko ha. Sa maling aral ng mga SDA. Ating balikan ulit ha. And the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came into him again, and he revived. Ano? Dininig ng Diyos ang panalangin dasal ni Elijah at ang kanyang kaluluwa ibabalik sa bata na matay at muli siyang nabuhay, revive. Maraming salamat sa star naman. Salamat, maraming salamat. Happy na po ako. 23. And Elijah took the child and brought him down out of the chamber into the house, and delivered him unto his mother. And Elijah said, See, the son liveth. So, saan na yung completely alien yung ang kaluluwa at ang katawan ay iba? Sabi ng SDA. Sagot kay mga SDA. I-challenge ko kayo. Sabi sa kanyang sariling aklat, completely alien nung nagturo. Na ang kaluluwa ay immortal. Isa pa. Aral ng sa Old Testament yon. Sumasalungat na sa aral ng SDA. Genesis 35:18, si Raquel ay namatay dahil humiwalay ang kanyang kaluluwa. So, sa physical death, bakit mamatay ang katawan, ang tao? Dahil humiwalay ang kanyang kaluluwa, dahil ang nagbigay ng buhay yung kaluluwa. Kung ang turo ng SDA, ang kaluluwa at ang katawan isa lang, hindi yun spiritual soul nandyan sa mga SDA. Dahil ang sa tao, spiritual soul ang sa atin, mga tao. Ang sa hayop ay animal soul. So, ang turo ng SDA, ang kaluluwa at ang katawan ay isa lang. Ang lahat ng mga SDA, ang sa kanilang kaluluwa ay hindi yun spiritual soul, animal soul yun. Sa kaluluwa ng hayop. Halimbawa, kung ang isang aso mamatay, patay din ang kaluluwa niya. Animal soul, hindi spiritual soul. Kung ganyan ang turo, ito naman, yun naman ang turo ng SDA. So, ibig sabihin, ang kaluluwa ng mga SDA, hindi yun spiritual soul. Dahil parang sila, ang kaluluwa nila ay mortal. Ang sa atin, spiritual soul ay hindi mamatay, immortal. Ang sa SDA, nagturo sila ang kanyang kaluluwa ay mortal, mamatay. Pag mamatay ang katawan, ang ating katawan, physical death, patay din ang kaluluwa, ay hindi yun spiritual soul ang dyan sa SDA, animal soul yun. Dahil sa mga halaman, tinatawag na vegetative soul. Mabasa natin yon sa saan ba babasa yung tinuturi nating may animal soul, may vegetative soul. Sa Job chapter 12 verse 10 sa King James Version pa rin ha. So, mag-ingat tayo sa aral ng SDA dahil sila ay Bible alone pero mayroong mga aral pala silang sumasalungat na sa Biblia at hindi nila panilawaan ang Biblia. Isa pa, ano po ba ang turo ng ating Panginoon Sus sa Mateo 10:28? Anong sabi ng ating Panginoon Sus? Huwag kayong matatakot sa pamapatay sa inyong katawan at hindi
makapapatay sa inyong kaluluwa. Aral ng ating Panginoon Hesus yun. Na hindi tayo mo matakot sa pumapatay sa ating katawan, ibig sabihin physical death. Ang tatakutan natin, yung pumapatay sa ating kaluluwa, yung spiritual death. Kahit buhay pang katawan, patay ng kaluluwa dahil sa salang mortal. Yun, yung Ezekiel 18:19 na ang kaluluwa ay mamamatay, mortal, kung basahin nila ng sincere, na parang, hindi lang nagbasa ng parang comics, malinaw naman yun ang mabasa sa Ezekiel. Ang kaluluwa ng taong makasalanan ay mamamatay. So, ang tinutukoy yun, spiritual death, ang Ezekiel 18:19 hanggang 20. Mortal ang kaluluwa pag ang isang tao ay nakagawa ng kasalanan. Mortal sin. Diba? So, ang tao, dalawang kamatayan, physical at spiritual. Spiritual death at physical death. Mas unbiblical o sumalungat sa Biblia, kung basahin pa natin, halimbawa, yung parabol sa Lucas 16:24, 23-24. Diba si Lazaro namatay at ninilibing? Yung pangalawang namatay si Lazaro, dahil yung namatay siya ay muling binuhay ng ating Hesus, pero muli siyang namatay. At ang isang taong mayaman namatay, at ang kanyang katawan ay inilibing. Nandoon sa sementeryo, libingan. At ang katawan ni Lazaro nandoon din sa libingan. Kumpara sa kanya, ang katawan at ang kaluluwa ay isa lang, mamatay ang katawan, patay ang kaluluwa, so nandoon sa libingan. Ngunit kung ating basahin ang Luke 16:20-24, panahon na si Lazaro ay namatay, saan po bang kaluluwa na? Nandoon si Abraham. At nagsalita pa. At ang taong mayaman, saan po bang kaluluwa? Nandoon sa apoy. At nagsalita pa. At humingi pa pang pabor ni Abraham nga papuntahan kailangan magpunta si Lazaro sa kanyang kinaroonan para makatikim ng malamig yung bibig niya dahil ang init talaga. Pero hindi pwede dahil may boundary. At pangalawa na yung kung pwede Abraham, pabalikin mo si Lazaro sa sanliputan doon sa lupa. Kaya meron pa akong 5 mga kapatid para maabisuhan, maanyanyahat. Para hindi sila makapuntas dito sa aking kinaroroonan o kinalalagyan. Ibig sabihin yung lugar na naturang lugar, hindi na yung sa sanlibutan dahil ang kanilang kaluluwa, ang lang katawan nandoon sa libingan. Saan naman yung completely alien yung turo ng ang kaluluwa at ang katawan iba? Ingay itong so, iba pa. Sa pahayag, dito tayo sa pahayag, lalo ng bagsak yung heretic ang aral ng mga SDA na sinunod. Ang SDA pala, nangungopya ng aral sa mga Hudyo, Judaism, na isang aral na heretic, hindi aral ni Kristo. Saan po ba mabasa nga kahit isa lang? Kahit pa si Kristo nagsabi na ang kaluluwa at ang katawan isa lang, wala tayong mabasa. Pero sabi ni Kristo, Mateo 10:28, huwag kayong matakot sa pamapatay sa kanyang katawan kaysa pamapatay sa kanyang kaluluwa. Sandali lang kay ang ingay ng yung nuroy ng mais, sweet corn, nagamit ng megapon. Ang ingay talaga. Ito, sa pahayag, size 9 hanggang 10. Kung completely alien ba yung taaral natin? Sabi ng SDA. Pwede, sagutin ito ng SDA. May mga comment ating basahin. Edison Di Miguelio, maayong hapon bro. Kumusta bro? Jonathan Villaflores, katulad ng pagka-Diyos ng 3 persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Yun, tama brother.
Maraming salamat sa nagpadala ng star. Sana madagdagan pa ito. Happy na po ako pag may magpadala ng star. Salamat, maraming salamat. 100 stars, ha? Maraming salamat, send 100 stars. Wala kang Falan, if Alan o Falan Bunaw. 100 star pala. Ang ingay talaga. Yung okay. Ito sang padaanan sa natin. Panha kayo. Sandali lang. Dito tayo magbasa sa ating para maklaro natin, ha. Dito tayo magbasa para magklaro natin sa natin sa lumang cellphone natin. Itong na cellphone, ang luma na to, siguro more than 10 years na ito. More than 10 years na naturang cellphone. So magamit pa rin pag So ating tingnan dito tayo magbasa ng comment para mas malinaw. Sandali lang. So imbitahan po kayo na para yung patuloy na mag-follow sa ating ito, ating munang sandali lang. Dahil ito, ating basahin. Julie Bear Humawan, watching you bro Tata from Iligan City, Barangay Dalipuga, Sitio Balakanas. Maraming salamat bro. Dito tayo kang si Mar Limbaga. Daghang salamat bro Mar. Maraming salamat bro Mar Limbaga, nagpadala siya ng 100 stars premium award. Maraming salamat. Premium award pala. So maraming salamat bro Mar Limbaga, ha. Ang Panginoon lang ang bahala sa iyo. 100 stars ang pinadala niya. So maraming salamat. So watching pang Iligan. So dito na lang tayo magbasa. So ating basahin ang pahayag kung pumapabor ba sa aral ng SDA nga nangungopya lang ng aral ng mga Hudyo. Dahil hindi ang Judaism ay natatag ni Abraham. Dahil kahit sa Google mayroon akong aklat dito na Time Almanac, sino ang founder ng Judaism? Si Abraham. Taong 1500 BC. Kailan po ba natatag ang SDA? 1863 na sa USA, sa Amerika ni Ellen Goldwhite. So ibig sabihin, nangungopya lang yun. Hindi sariling aral nila. Kinukopya nila ang aral ng mga Hudyo na isang heretic, hindi aral, ha? Sumasalungat sa aral ng ating Panginoon, sumasalungat sa aral ng Biblia. Sana bang yung SDN na Bible lalon, pero Biblia lang ang paniluan, pero ang daming mabasa sa Biblia nga hindi nila paniluan. Ito, payag size 9 hanggang 10. Ating basahin. Nang sirain niya ang ikalimang tatak, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa. Saan ba yung mga kaluluwa? Nandun sa langit. Saan po ba ang kanilang katawan? Ay nandun sa lupa, nasa libingan. Ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos, mga martir ito. Mga martir ito dahil sa salita ng Diyos ay pinatay sila. Ang kanilang kaluluwa nandun na sa langit. Mga santos, yun ang ating i-celebrate karon ngayong November 1, All Saints Day. Yung mga triumphant church, yung lahat ng mga kaluluwa nandun na sa langit, ay sila po ay mga santo na, kahit pa hindi na-recognize o na-canonize ng simbahan. Mga martir ito. Bagsak, lalong babagsak ang aral ng SDA. Ating balikan ulit, na paano nyo lususutin ito kung ang kaluluwa at ang katawan isa lang? Pamatay ang tao, nandun ang kaluluwa at katawan nandun sa libingan.
Parang hayop yon. Hindi yon an spiritual soul, animal soul yung nandyan sa SDA ngayon. Nang sirain niya ang ikalimang tatak, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat nilang pagsaksi. Martyrs, those who died for the faith, they were considered saints. Sabi ng dictionary. Tumatawag sila. Pinatay na, pero conscious pa, nagsalita pa. Saan naman yung aral ng SDA na ang kaluluwa ay unconscious? Di ba? Tumatawag sila ng malakas sa Panginoon. Panginoong banal at tapat. Gaano pa pong katagal bago ninyo hahatulan at paghihigantihan ang mga tao sa lupa dahil sa pagpatay nila sa amin? Pinatay ang kanilang katawan at inilibing, ngunit ang kanilang kaluluwa nandun sa langit. Saan naman yung aral ng SDA ng kaluluwa at ang katawan? Isa lang. Dahil kahit yung Genesis 2:7, hindi nila naunawaan. The man became a living soul. Hindi mabasa sa Genesis 2:7 na the body became a living soul. Parang tama sila. Kung ang mabasa sa Genesis 2:7, the body became a living soul, tama ang SDA. Pero the man became a living soul, speaking of man o person, nag-compose yun ng spirito, katawan at kaluluwa. Sabi ni San Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Bagsak talaga ang aral ng mga SDA. Hindi natin sila mabiblin dahil nangungopya lang ng aral sa mga Hudyo Abi siguro nila bro nga naatoy mga lawas bro tong tuas sa langit. Kaluluwa nga Pinasa na natin kanina ang Genesis 35:18 na si Raquel na namatay dahil humiwalay ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang katawan. At yung 1 King, unang hari, 17:22-23, namatay ang bata dahil humiwalay ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang katawan. Yun nagdahilan na nalangin si Propeta Elijah sa Panginoong Diyos na pabalikin ang kaluluwa sa naturang bata dahil yung katawan ng bata nandoon sa harapan ni Elias. At nagdasal sa Elias sa Diyos Ama na pabalikin ang kaluluwa at dininig ang panalangin o dasal ni Propeta Elijah. Dininig sa Diyos Ama ni Jehova at bumabalik ang kaluluwa ng bata at muling nabuhay ang bata. Saan naman yung sabi sa aklat ng SDA? Ating balikan ulit yun ang dahilan na lalong-lalo na sa ating balikan ano ang heretic nilang aral kung sumasalungat na sa Biblia. That the soul is immortal is completely alien to the Bible teaching. Diba? Yun ang biktima. So, mga SD, magising na kayo. Naloko, nailad mo sa inyong pastor. Perting ilaran nyo sa inyong pastor. Diyos Francis Amin. So, yan. Ating nandun sa ibaba. So, maliban dyan, sabi ni San Pablo, Hebranon 7:29, na ang bawat isa ay mamamatay at tapos hukom. Na kung mamamatay tayo, at the moment of death may judgment, pag ang kaluluwa at ang katawan ay isa lang, ano pang harap ng hukom? SDA 9:27 pala. Hebranon 9:27, mamamatay bawat isa at tapos may harap siya ng hukom.
Hindi yun, harap ng hukom, hindi yun general judgment, yun ang particular judgment, individual judgment. Ano, sino po bang harap? Yung kaluluwa. Ayon sa Tobias 3:4, kapag tanggapin na sa Diyos ang aking kaluluwa, ang aking katawan ay ililibing. Ecclesiastes 12:7, ang aking espiritu babalik sa Diyos at ang aking katawan ay babalik sa alikabok. So, malinaw mga kapatid, iba ang katawan, iba ang kaluluwa. Yun naman, malinaw naman yung aral ng ating Panginoon. Malinaw naman yung Mateo 10:28. Huwag kayong matakot sa pamapatay sa katawan at hindi ko pamapatay sa inyong kaluluwa. Yung physical death. At harap, sino po bang harap? Yung mabasa natin sa 2 Corinthians chapter 5 verses 6-10. Sabi ni San Pablo, sa Bisaya, samantalang nandito pa tayo sa ating katawan, malayo pa na natin ang kaharian ng Diyos, ang langit. Kailangan humiwalay tayo mula sa katawan at haharap ng hukom. So malinaw yun. Bagsak na naman yung born again. Sabi ni San Pablo, samantalang nandito pa tayo sa ating katawan, malayo pa natin ang kaharian ng Diyos, ang langit. Pero ang mga born again, buhay pa dito sa Usamis, ibang lugar, ligtas na po sila. Pero San Pablo sabi, habang nandito pa sa atin, ay malayo, nandito pa sa atin, sa ating katawan, ang kaluluwa, malayo pa natin ang kaharian ng Diyos. Kailangang humiwalay ang kaluluwa sa ating katawan at haharap ng hukom. Sa Diyos, batay sa ating nagawa mabuti at masama dito sa sanlibutan. So, ano pa bang harap? Sino ang harap ng hukom? Ang kaluluwa. Hindi naman pwede harap ng hukom yung katawan dahil nang ilibing man yon. So, grabe. So, SDA, mga membro ng SDA na naloko na linlang, na ilad sa aral ng kinokopya ng SDA sa Judaism. Gising po kayo mga kapatid. Kawawa naman kayo mga kapatid. So, yun lang mga kapatid. Maraming salamat sa nagpadala. Si Brother, ating balikan ng mga top comment man pag hindi natin mabasa top comment, unang nag-comment dito si Jennifer Humawan, watching bro Tata from Iligan City, ating balikan Barangay Dalipuga, Sitio Balacasnas. Jos Francis Akaak, bro, asa mabasa sa Biblia ang bad words? Ito pala ang bad words, Edison De Miguelio, maayong hapon bro. Ating paron Jonathan Villa Flores, katulad sa pagka-Diyos sa tatlong persona, Anak, Ama at Espiritu Santo. Jennifer, sige, maraming salamat Jennifer. Saan ba si Bro Marlimbaga, yung nagpadala sa atin ng, di man makita dito, padala sa atin ng star. So maraming salamat sa lahat ng nagsuporta. Sa may 4 shares na, pagka-shares din, may 4 na nag-shares. Salamat, maraming salamat sa nag-shares. So, saan po ba mabasa yung, sa ano po ba yung, sabi ni mo bro, yung bad words, yung sandali lang, ating tingnan kay sa Biblia, brother, dahil kung tingnan natin ang mga bad words,
Pero yung pagmumura siguro ang ibig sabihin mo, bro. Pero salang mortal ang magsalita ng pagmumura, bad words. Kung basahin natin bago natin bigyan pansin yung dahil kung basahin natin ang bro, yung sabi ng ating Panginoon sa Marcos 7:15 hanggang 19 na hindi kahit anong pumapasok sa bibig ng bungangan ng tao ay hindi yun roromi sa kanya dahil pagpunta lang yun ng tiyan at lalabas, idudumi natin. Ngunit yung makaparumi sa tao yung mga salita na mula sa puso. So yung mga bad words, yun ang marurumi natin. So ito po bro sandali lang ating tingnan. Dahil may tatong ron natin mo ng yung sandali lang bro kay nakalimutan natin. Kung magsabi ng yung tao na siya po ay yung itong sabi na sandali lang saan pa yun mabasa, nakalimutan ko bro yung magsabi ka ng isang kapatid mo na buang parang baliw ay mapupunta kayo sa impyerno, di ba? Sa Mateo 5:22 hanggang 26 man siguro bro, i-try natin. Yan, tatlong yun. Tatlong yun bro. Sige, tingnan natin muna. So, tingnan natin muna ang naturang. Dinalain tayo pwede raman yun Google bro. Bible verse about sa bad words pwede ra natin i-google para madali. Pero atang basahin ang Mateo 5. Pero para madali, pwede ra natin sa Google. Dali lang bro, pero basahin natin muna dayon itong para bago tayo mag-extra kay may upat na comment naman for new comments ating basahin mamaya Maraming salamat, ating basahin mamaya yung nag-comment at isang sagutin yung tanong ni bro dahil nagtanong siya. Para fix, dito na lang tayo sa dito na lang tayo. Dito na lang tayo sa So, ang dami. Pero, ipaka-record bro, Efeso 5:29. Efeso 5:4. So, lista na lang bro, sino pa ba yung humingi atin mo nang balikan bago natin basahin yung maraming salamat dito na lang tayo, balikan natin Efeso 5:29 at saka sa New King James Version at saka sa Efeso 5:4 New King James Version pa rin. Pero ang dami, kung ang tingnan natin, mayroong 39 na verses
patungkol po sa bad words. Kung sa Old Testament, Jeremiah 23:10, sa New Testament, James chapter 1 verse 26, ang dami. Ang dami. So, na mga bad words. So, balikan natin ang ating sa live para mabasa natin ang mga comment, ha? Bago tayo may dami ng comment, 5 nang nag-shares. So maraming salamat sa nag-shares. Ha? Maraming salamat. O si Bro Jos Francis, ha? Akaak. O so yun na bro, ang mga verses nating binigay bro, ha? Ating basahin, Geneva Roman, so klaro kay bro nga naagay ni balik. Kay wa man nag-ingon nga nabuhi ang kalag o nabuhi ang bata. Wagsak ang isde bro. Sakto na bro. Ayun, ang malinaw yung argumento mo bro. Ay, sa Makati pala. F. Alan Bunao, watching from Makati. Maraming salamat sa stars bro Alan. At sa ni bro Mar Limbaga. Maraming salamat. So, yun bro. Bagsak pala ha. Ito pa. Ating basahin yung mga most relevant. Yan. Saan naman yun? Bisigo. Okay. Saan naman yun? Dito, mataas. Naystar Bicas Canelio. Good afternoon, Brad Tata. Na ako'y pangutana ba? Nakapalit ko og imahe ni Mama Mary na Our Lady of Mediatrix. Onya sa palit namo wala ko kabawo nga dili di ay ni aprobado sa simbahan kini nga aparisyon sa lipa. Onya binditado na raba ang maong larawan karon unsaon mani pagdispose ang larawan nga binditado isurrender ba ni nako sa pari palihog tambagi ko. So isurrender sa pari bro. Bro Nestor Bicas Canelio sa mama ka na imahin sa lipa nga Mediatrix. So pwede na isurrender mo sa pari. Dahil hindi yun aprobado sa Holy See o Vatican yung na aparisyon sa lipa. Yung dahilan na kinakasuhan si Father Cabading dahil sinisiwalat niya na sinisiyasat niya na piki yung aparisyon sa lipa pero may nag-react, ha? Pero yun naman ang desisyon ng Vatican. So, nalaluhaan natin. So, amen from Joshua. So, maraming salamat bro. Surrender lang yun, ha? So, bro, Jonathan ba yun ang nagtanong? Jos Francis Akaak. So, nakapin mo yung mga verse, bro. Ano na lang. Si bro Jos, si bro Alan, F. Alan Bunao. Kung sa anong basa yun, bro? Bunao? Sa Makati pala ito siya, ha? Sa Makati. So, maraming salamat, bro, ha? May ating basahin ang all comment, ha? Yes, bro, Our Lady of Mediatrix ni nga binditado na. Taglin na nako sa pari, bro, niya ang pari na bahala ani. Yun, pari na lang. Bahala. So, yun lang, ha? Sa lahat ng na-views, maraming salamat. At nagpadala ng stars, maraming salamat. At sa lahat ng nag-share, pagka-share itong live natin, happy na po ako pag tingin ko ang dami nag-share. Maraming salamat. Salamat daan, ha? Salamat. At yung mga comment, maraming salamat. Ang dami pa nating sagutin, lalo na yung mga aral ng SD. Dahil yung mga SD ngayon, lalo na dito sa aming Archdiocese, sila ang nagpenetrate sa mga rural barangays. Yung option ng SD nga si Bro Warren Becerril, yung
punta sa aming regular na public preaching sa every Sunday, bukas na naman. Dahil nandun sila sa Barangay Dalapang, isang barangay sa rural areas dito sa Samis, nandun sila nangaral. Sabi ng mga pari natin, kahit ba sa bayan ng Sinakaman, Parokya ni San Jose, Kabadardaril ang Parispes, ang aming CEO, Chief Executive naman sa XCD, ang daming nagpenetrate ngayon sa Bukiring area, rural areas, and then ang dala nila hindi Bible, grocery. Pagtanggapin na at inyanyahan po kayo na dahil may grocery, yun na, magsimula na sila na mag-inject sa kanilang doktrina. Ang reaksyon ng mga parokyano, sabi ni Father Darrell, okay rama Father, kayo pang ginuor gihapon, pero yun na. So, at least ating bubukingin, wala tayong balak na ating atakihin natin doktrina, hindi na. Atin na lang ibulgar, isisiwalat natin kung ano ang katotohanan. Yun ang ating Facebook page, pagsisiwalat sa katotohanan. At ito, in line sa ating darating na may nagpadala na naman ng stars. Maraming salamat. Sino ba ito? Ating acknowledge natin. Nagpadala naman ng stars. Tingnan natin. Ang dami ha. So, sandali lang. Tingnan natin yung hindi man ma-view natin dito. Live chat. Top comment. Di man makita. Basta, maraming salamat ha. Star, wala na. Di makita dito. So, sana mag-i-share ninyo. May 5 nang nag-shares. Maraming salamat ha. So, yan lang ha. Once again, maraming salamat sa lahat ng nag-view sa atin ngayon. Kahit basic po kayo dyan. I'm sure basic po kayo. Pero nagbigay kayo ng konting oras o minuto na sumabaybay sa ating live ngayon. Sana patuloy kayong masuporta. Mag-follow sa ating Facebook page. Tata Rosal, may H, Tata Rosal. / pagsisiwalat sa katotohanan sa ating Facebook page at saka sa ating YouTube channel. Dahil napako yung subscriber natin na 2,570 ba yun? So, then nawala tayo sa monetization dahil wala tayo nakapollow up ng pag-request ng AdSense. So, yun ang problema natin ngayon. Hindi pa tayo nakabalik sa monetization. Yan lang ang violation natin sa YouTube. Pero sa Reels po ako nakapokus dahil ang Reels 1 minute lang. More than 1 minute. So madali lang. So hindi na kaya, hindi na. Sa ngayon, day off ko basta Sabado. Yun ang day off ko. So may pagkataon po akong maka-live. So balikan ko muna yung wala, hindi naman tama. Ito dili man sad pwede nga dili na nato sila badlongan ang mga sulpot brata kay daghan ang masalaag sa lahi nga doktrina. Sa Galacia 1:8 ipatunglo gani ni San Pablo ang nagtudlo sa sayop nga doktrina. So sakto gyud ka bro. So para po sa ni Bro Alan Bonaw, hindi siya nakaintindi. Sige, basta maraming salamat. San Pablo nagtudlo ipatunglo ang sayop nga doktrina bisan ang mga anghel, how much more kung ang mga sulpot na. So yun ang igalang sundalo ni Kristo. So ating yung trabaho natin yun, ha? Ating bilang sundalo ni Kristo sa definition natin sa confirmation sa John
Dictionary of the Bible by John Mackenzie sa page 145, confirmation in which the Holy Spirit is received by the anointing of bishop for strength to profess, to defend, and to practice the faith. Ano? Para ating ipangaral ang ating panampalataya, ating depensahan, i-defend natin ang ating panampalataya, at ating isang buhay ang ating panampalataya. So, yon lang. Dahil ready na pong anak ko na mapunta na po kami para magsimba. So, ready na po siya para magpunta kami para magsimba ngayon. So, maraming salamat na andyan pa kayo. So, mag-exit naman ako, mag-store muna ako. Maraming salamat. Lubos kong pasalamatan ang lahat ng nag-view sa atin ngayon at nagpadala ng stars at nag-shares. Maraming salamat. Sana patuloy kayong magsuporta for Dio et Ecclesia para sa Diyos at sa kanyang simbahan. Maraming salamat. Mingi muna tayo ng ulit panalangin intercession ni Mama Mary. In nomine ni Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in meribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. So, mayroon pang nag-apat na new comments, pero hindi ko ma-view dito hindi ko ma-view. Sorry po, pag hindi natin ma-view. Ito naman ang last ng comment ni bro. Nabasa na natin. So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. God bless us all. God bless. Bye-bye.